Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Chavit Singson, isa sa mga kilalang tao, hindi lang mayaman, bilyonaryo, kundi isa ring philanthropist at kilala na pioneer sa mga number game. Kaya itong si Atong Ang ay nagiging isang nemesis daw si Chavit Singson noon at nagkabati rin sa huli. Kaya merong payong kapatid si Chavit Singson para kay Atong Ang. Narito ang interview atin na pakinggan, at para sa mga detalyadong balita, narito ang ating mga kaibigan sa Bilyonaryo Channel para sa courtesy video na ito. Atin panoorin. Ngayon po, may kinakaharap na naman na issue si Atong Ang dun sa missing Sabongeros. Ano po yung palagay yung dahilan bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa Sabong? Well, napagsabihan na si Atong Ang noon na na-reprimand na noon na wag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Pero iba naman yun eh. Allowed naman yung ginawa nila noon, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. So whether true or not, it's a problem. They have to prove it. At nobody's above the law. So if they can prove, dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear. Ayan, so nabanggit ni Chavit na dapat parusahan lang. Ang dapat parusahan doon sa mga nagtutsupi na mga sabungero at hindi dapat iligpit, diba? Hindi dapat tsutsugiin. Kasi ibang usapan na yon, against the law, at walang sinumang nasa ibabaw ng batas. Kahit na Korte Suprema, diba, mga kababayan? Si Chavit Singson ay talagang palaban na tao, at nabalitaan noon na meron daw banggaan si Atong Ang at Chavit Singson. Noon yon. At mukhang umatras yata si Atong kay Chavit kasi siyempre manoy si Chavit eh. Nauuna si Chavit sa mga ganyang mga numbers game. Parang gumaya lang si Atong Ang. Kaya nga lang may napakalaging pagkakamali ni Atong Ang. Dumating kasi siya sa punto na siya ay magligpit na ng mga tao. Ano sa tingin niya ng mga sabungero? Parang tingin niya manok lang eh. Parang manok lang din ang mga tao na nagsasabong. Eh kung wala yung mga sabungero na yun, hindi siya yayaman eh. Dahil sa mga players na yan ng sabong, yumayaman siya at tumakot siya ng 1 bilyon isang araw daw eh. Or kung hindi man ay kulang-kulang ng 1 bilyon sa isang araw ang kita sa isabong noon. Kaya nakalimutan ni Atong Ang na merong Diyos eh. Siya yung naghuhusga ng buhay ng tao. Alright, balik tayo kay Chavit Singson. Lahat yung mga dinamanda nila. Back then, nung around 2000s, nung nadawit po si Atong Ang dito sa issue ng Weteng, pumunta po siya sa US pero naaresto siya doon ng US authorities, and eventually, upon extradition, dito naman po siya na-detain. Palagay niyo po ba this time with the issue on Sabong, kaya niyang lagpasan itong issue na ito? Depende sa mga ebidensya. Yung mga witnesses, kung hindi mag-back out, makukonvict yan. Pero karamihan dito kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, we have good laws, but the implementations are bad. Maski na tama ka, nababaliktad nila sa hustisya eh. Pag nanalo ka man, akyat ka sa kawan, nababaliktad. So, nababaliktad lahat eh. Hindi rin tama yung mga ibang dapat ma-review rin yung mga madisiplina rin yung mga judges natin. Marami rin mga hindi magandang judges natin. Ayan, so totoo yan, lalo na dyan sa Supreme Court, di ba? Yun yung sinasabi ni Chavit na mga judges. Kasi hawak ni Atong Ang eh. Pwedeng mabaliktad talaga kapag merong milyon-milyon na ipamimigay. Yung
kung nahalata nyo, mga ka-Golden Boy, mga kababayan, yung mga witness na mga kaanak ng mga nawalang sabungero, karamihan daw doon ay naariglo na. Meron ngang nagkaroon daw ng condominium, dalawa eh. Merong nagkaroon ng apartment, magandang bahay, kotse, dahil inariglo noon. Kaya lang ang kung tingnan natin ngayon ay meron lang 30 ka nagpakuha ng DNA sample. 30 na lang yan na talagang lumalaban sa hustisya ng mga kaanak. Pero yung iba, kasi ano yan eh, 100 plus yan eh. Yung iba ay naariglo na. Ay talagang pera ang gusto nila eh, hindi hustisya. Kaya kawawa talaga yung mga sabungero na yon, hanggang sa ngayon hindi malalaman kung nasaan na. Kaya ito mga advice ni Chavit Singson, totoo naman mga sinasabi niya na nababaliktad ang hustisya sa atin, nababayaran. At lalo na ang mga judges, yung binanggit nito ay yung mga justices sa Supreme Court ay naaariglo. Kaya ang ating batas ay napakaganda daw, sabi ni Chavit, pero maling-mali ang implementasyon nito. Okay, balik tayo sa Bilyonaryo Channel with Chavit Singson. Palagay niyo po ba malaking bagay ang nagagawa ng pera when it Malaki. comes to our judicial system? Nababago na lang, nabibili yung mga testigo. Maraming mangyayari dyan dahil wala tayo isang salita. Dapat mayroon tayo isang salita, aangat tayo. Sa ibang bansa, bawal magsinungaling eh. Dito, ordinary na magsinungaling. Well, dapat dito, paparusahan, dapat lalo na pag under oath, pwedeng ma-perjury. Pero hindi po ba ito na i-enforce? Wala eh. But back then, nung nagkaroon po ng itong issue na ikaw po yung naging whistleblower nung time na merong issue on the weteng, ngayon po ba, kamusta na ang relationship nyo ni Atong Ang? Okay naman, nakiusap. Sige, uwi ka, pero tumestigo ka. Tumestigo naman siya. Yun po yung time na yun, back in the year Ang 2000. doon, ng impeachment, everybody akala atras ako. Kasi oras na sinabi ko, hindi ko matras. Pag sinabi ko, yun na yun. Kasi kung atras ako, yun ang kabilin-bilin ng tatay ko. Kung may sinabi ka, kailangan gawin mo. Kung mawala ang credibility mo, nobody will believe you anymore. Wala kang kwentang tao. Kayo po ni Atong Ang and Gretchen Barreto, nakakasama niyo po ba sila? How would you describe their relationship? Well, mahirap pakialam sa relationship nila. Mahirap madamay sa marites nila. Although nakikita naman sila magkasama palagi sa sabong. But I don't think kasama naman sa mga nangyari si Gretchen. Although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Especially yung mga bagay na yan na tungkol sa problema sa buwan. Although kasosyo siya sa buwan. So you believe po na investor lang talaga yung role ni Gretchen dito sa Sabong? Yes. I believe na investor lang. Ayan, so investor lang si Gretchen Barreto, sabi ni Chavit. Pero sa relasyon ay no comment si Chavit eh. Ako na lang ang mag-comment niyan. Ano bang tawag niyo sa babae na sumasama buong araw sa lalaki? At kung naroon sa kanyang mansyon ay naroon din yung babae. Kapag natulog, nandun din sa kwarto. Ano bang tawag nun? Diba? Kasi may asawa to si Gretchen na diba, mayaman din. Milyonaryo, pero hindi ganun kayaman kay Atong Ang na bilyonaryo. Balita ko, chismis lang to pati yung pamangkin ni Gretchen nagiging syuta din ni Atong Ang. At araw-araw daw, 1 million daw 1 million yung binibigay kasi ang kita noon ng isabong ay 1 billion a day. Kaya ang 1 million
ay chicken feed lang yan kay Atong Ang kapag merong magagandang chicks. Magaganda at sikat ha, katulad ng pamangkin ni Gretchen at si Gretchen mismo. At pangatlo doon ay si yung asawa ni Cesar Montano, di ba? Yung maganda rin na sexy na hot mama. Kaya totoo yun, yung mga chismis na yun. Nakukuha talaga ni Atong sa pera lahat eh. Pati mga judges, mga chika babes na gusto niya ay sasama talaga dahil milyon-milyon eh. Milyon-milyon ang makukuha kay Atong. Okay, so anong palagay niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Makakaiwas pa ba o malilibre pa ba si Atong Ang dito sa pangalawang pagkakaso sa kanya? Dito sa mga nawawalang sabungero, kung siya ay nakaligtas noon sa panahon ni Digong dahil nga close sila at mayroong usapang lalaki, di ba, gentleman's agreement, ay nakakawala siya. Ngayon mukhang hindi niya kapanig ang gobyerno eh. Mukhang hindi niya kaibigan ng ang nandyan sa DOJ, hinahabol siya eh. Kaya pag-comment sa ating comment section, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, at sa mga bago pa lamang sa channel na kabisita ay huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong ito. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.